And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Reyna. Amen, amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And mga kapatid, today is Tuesday and today is holiday. Ay, hindi pala holy. Holiday. Today is holiday. Kaya ako po ay naniniwala na maraming makakapagsubaybay, maraming makakaantabay sa ating pong programa ngayon, The Baptist Lunch. And kaya nga nag-message na ako sa mga Team Focus dahil alam ko matututo sila dito kahit the episode is for the wives, for the mothers, na magandang episode ang ating pinag-uusapan with the topic Cultivate and Motivate. Sa lahat po ito, napakaganda. Last Tuesday ay kasama natin ating mahal na pastor. Maya-maya kasama rin po natin siya. And of course, last Thursday, kasama rin natin po siya. Friday, di natin siya kasama. Pero ganun pa man mga kapatid, alam ko that this will always help us to develop each one of you, wives and mothers, to continually grow and be a blessing to your husbands and to your families. Kaya nga sa lahat ng mga viewers natin in North, South, East, and West Corner, magandang tanghali po sa inyo lahat at magparamdam na kayo sa comment section. Usapang babae naman ngayon. Kaya sa mga nanay lahat dyan and mga mothers, join us in the comment section. Babasahin po natin yan. At may mga nakaraan na marami na nagpapasalamat sa ating mahal na pastor. At may mga nakakausap na talaga ako. Talaga, as I said, ay talagang natutuwa sila. And kaya nagsisimula na daw silang mag-cultivate. Kaya nga mga kapatid, let's enjoy the program. This will help you go. And also to our viewers, nationwide and worldwide, keep tuning in and prayerfully will be a blessing to you. Let's continue to pray, brethren, na magkaroon tayo ng maayos na internet connection para maayos po ang ating programa and the technicalities inside the studio. And of course, with me, nakasama po natin sa talakayan po na ito ay walang iba kundi si Ma'am Sicha at Ma'am Marinelli. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Sicha, Ma'am Marinelli. Good afternoon, maligayang araw ng kagitingan sa lahat ng mga magigiting sa tahanan. Yes, yun ang talagang magiting. Oh, talagang magiting. Magandang Kung walang magiting sa tahanan, walang magiting na sundalo. Correct. Tama. Kaya i-celebrate natin ang araw ng kagitingan dito sa The Baptist Lunch. Manood po kayo at marami tayong matutunan tungkol sa pag-cultivate at pag-motivate. Amen. Siyempre, good afternoon sa Dolor family na nanonood ngayon. Amen. Hello sa inyong lahat dyan, kay Daddy, kay JJ at kay Jeremiah. At sa lahat ng Westbank family, good afternoon. Mayong udto kaninyong tanan sa lahat ng nanonood sa atin din sa Hong Kong. Uy. Enjoy your watching. Holiday kami dito. Yeah. Yan ang kagandahan na nasa sariling bansa. Correct. Oo. Oo, nabanggit mo yung mga Hong Kong. Pambira, dumarami pala ang ating mga listeners and viewers from Hong Kong. Magandang tanghali po sa inyo. At, naku, inaabangan ko si Ma'am Flor kasi hihingi muli tayo ng kalamigan sa kanya. Talaga pong mainit dito sa ating bansang Pilipinas. Pero magpakaganon pa man, magpapatuloy tayo sa ating gawain. Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga viewers dyan. At patuloy po tayong makinig at linangin natin ang ating tema ngayon regarding sa cultivate o yung paglinang o payamanin ang ating sarili upang magkaroon naman tayo ng pag-motivate, maggamit tayo sa motivation. Tinignan ko tayo, motivate is ganyakin. No? Para yung maganyak. Opo, maganyak ang ating mga asawang lalaki at ang ating mga anak, lalo pa sa gawain at lalo pang maging ma-level up yung kalagayan ng bawat isa at hindi tayo mananatili na lamang na nandito at nagmumukmuk sa bahay. Mga nanay, mga inang, mami, mga nandyan na nakikinig. Patuloy tayong magpalakasan sa isa't isa. Kaya ihatid natin itong ating programa. Share the link sa ating mga kaibigan. Magandang tanghali po. Amen, amen. And alam niyo mga kapatid,
Ang programa po na ito, walang ibang layunin kundi tayo lahat tayo unang-una mapabuti sa harapan ng Panginoon, Amen. magkaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon, lumago sa ating pananampalataya, digit sa lahat, maging pagpapala sa atin pong pamilya. Amen. Kaya nga, keep tuning in mga kapatid, and this will always be a great blessing to all of us. Kaya, wag na wag po natin kalimutan, again, inuulit ko po para sa bawat isa po sa atin, wag na wag nyo pong kakalimutan na kayo po'y magantabay sa programa po na ito. And katulad ng sinabi ko sa Team Focus, send pictures that you are watching our program. Ganun din naman po sa inyo na mga nasa area ay mag-send kayo ng picture. Be an encouragement that you are watching the program, and let your area groups know that you are growing on our program. Yeah. Kaya napaka-importante po yan. Yan lang mag-send kayo ng picture na, of course, yung totoong nanonood. Hindi mag-send lang kayo pag i-off nyo na punta na kayo kagad sa iba. Huli kayo Kala nyo, di ko alam yan Shout out kay Jeremiah, sir. Kasi si Jeremiah, yan pa yung nanggigising sa amin. Yun! Talagang Amen! Malakas ako PFF ng ko konti. yan eh. Oo, talagang nanonood siya at sabi niya nung minsan, kahit nasaan nag-grocery kami, ma, saan ako magpipicture? Bakit ba? Magpapadala ako ng picture, nanonood akong The Baptist Lodge. Ilan taon na yan? Oh, 12. Ay, pambihira. Oo, talaga kung ano yung sinasabi sa Staying Alive, sinusunod niya lahat. Nanonood yan sa lahat ng programa. Yeah, maganda yan eh. Kasi, kaya, yan ang sinasabi natin. Talagang, kaya kung nagagawa ng bata, paano pa kayo matatanda? Kung hindi sabihin man, hindi man marunong, ay maraming pwedeng mga 5 years old na mag-take ng picture. Kasama ko lagi yan si Jeremiah Kung yan, ang tawag ko dyan, mamang maliit pa Yung galaw-galawan niya, pag-iisip niya, pang matanda. Yeah. Pag naubos yung load niya, sabi ko, yung cellphone ko gamitin mo. Sabi niya, paano yan? Ikaw yung nanonood. Ay, ako. Ay. Tama nga naman. Kasi Si ang TTO. maglalabas dun lalabas Si TTO yun. Credit to Hindi the ko alam. owner. Sabi niya, kaya sabi niya, si Jeremiah po ito. Nagko-comment. Oo, kasi di namin alam Sabi rin, sino po ito? Sabi ni Jeremiah po ito. Yan. Good job, Jeremiah. Good job. Keep it up. Yeah, amen, amen. Alright, so mga kapatid, ay dito tayo sa topic natin, cultivate and motivate. Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, magkaroon tayo ng konting recap para sa ating mga tagapagsubaybay kung ano yung ating napag-usapan last Tuesday na ibinahagi sa atin ng ating mahal na pastor. Yan. Opo. Kagaya nga po ng sinabi mo, Sir Jao, you gave the meaning, definition of cultivate has something to do with your growth. Talagang paano tayo lalago. Diba? Ito yung in example pa, yung talagang aktual na pagtatanim. Kaya ang umikot sa isip ko is yung principle of sowing and reaping. Gusto mong magkaroon ng magandang ani, i-cultivate mo, i-nurture mo ng maayos yung sarili natin sa ating loob ng tahanan. At yun nga yung sinabi ni Pastor. If you cultivate, there is something to eliminate. At dyan naalala ko, nangako pa tayo, pambira, maliligo na tayo. Araw-araw. Maliligo na araw-araw, pero mo ipapangako yun. Pero hindi, sa totoo lang, parang napaka mga maliliit na bagay, small thing, pero malaki yung impact nito sa atin. Paano tayo mag-gain ng knowledge? Paano tayo magkakaroon ng wisdom? Diba, sa maliliit na bagay, akala natin, maliit na bagay lang. Pero yung maliit na bagay, yun ang makakapuwing sa atin Pero, yun ang magbibigay sa atin ng kalakasan. That's right. Yes. And we also talk about 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So priority ang ating spiritual growth. That you cultivate yourself spiritually. Walang crop na lumalago without being properly cultivated. Amen. Ano ang mga essentials in cultivating ourselves? So napag-usapan natin, there's no other way to cultivate yourself but God's way. Yeah, amen. Ang pamamaraan ng mundo is never enough. Walang proper motivation dahil walang cultivation na nangyayari. At kung ano yung pag-iisip natin, thoughts greatly influence our actions. So as you cultivate good things, you will eliminate evil things. Yeah, oo. At saka meron dalawang klaseng cultivation na binigay sa atin ng ating pastor. Cultivate your outward
appearance, and so with your inward appearance. At dyan na lumabas talaga yung paano natin iaayos yung ating sarili para naman kauwi-uwian tayo ng ating mga asawa. Correct. Yeah. At ang ganda ng diskusyon natin sa Philippians 4:8. Yeah. Buksan nyo ang inyong mga Bible. Whatever things are true, honest, just, pure, lovely, good report, if there be any virtue, praise, think on these things. So, ang motivation ay inevitable kapag kinultivate mo because it produces good things and then good things motivate. Oo, lamanan mo ng maaayos. That's right. Good things ang ating isipan. At out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano yung ating inilalaman sa ating puso, yan ang lalabas sa ating mga bibig. Amen. And ang ating pag-iisip, ang ating thoughts, ay ang punla or seed ng ating mga actions. Amen. Tumutubo ang evil kahit di mo ito ginugusto. Yeah. Eksakto. Kung walang mabuting fruit, walang magandang cultivation. So, stressful That's right. kung mas marami ang disturbo sa pagpapatubo. Kung gusto mong may mangyari sa relasyon mo, pero di mo naman tinatanggal ang nakakaistorbo dito. That's right. Diba? Oo. Kaya mag-eliminate. Napag-usapan natin yung pag-eliminate sa mga hindi mo dapat? kailangan at Oo. i-cultivate yung mga kailangan mo. Yeah. Totoo yan. At ano pa? Our body is a temple of the Holy Spirit. Yun. So you have to cultivate ourselves. Kasi 'di ba, yun yung doon nakikita si Kristo sa buhay mo. Siya yung through your physical. Kaya eliminate mo yung mga bad food, eliminate mo yung mga pagkain ng masasama. Tapos na-discuss din na you cannot have a fruit without the root. So dapat Yan, i-cultivate ang pinagmumulan. That's Oo, right. na Yan. magkaroon ng, ano yung motivation? Bunga. Yun. Yes. Kailangan lagi ang elimination when cultivation happens. Thoughts ang pinanggagalingan yan. Yun ang root. Kaya madaling mag-cultivate pag meron ka nang na-eliminate. Sabi nga ni Pastor, kapag nagtatanim ka, yung mga tanim dun sa tarlac, tinatanggalan niya ng weeds, di ba? Kasi hindi na yun lalago kapag hindi mo tinanggal yung mga hindi dapat. May sagabal. Yes. Malaking sagabal yun. Tapos, na-mention din na dapat maging faithful tayo para di tayo mag-backslide. Yan. If we think evil thoughts, we will eventually do the things we think about. So, eliminate anger and cultivate purity of your thoughts para di ka makapag-isip ng masama. Yun. Amen. Ang kabigatan ng asawa ay nasa isip nila. Para rin yan yung Nag-uumpisa talagang dito. pag-invest natin. Laging sinasabi ni Pastor na yung narinig niya kay Ma'am Sheila, mag-invest tayo ng maayos sa ating katawan. Habang maaga pa, sige, i-invest. Lagyan mo yan ng maayos na pagkain, ng Yeah. good supplements. That's right. Kasi pagtanda natin, adyan natin. Maniningil yun. Oo, maniningil Yan na yung yan. pag-ani. Yes. Yan na. Yeah. Lalabas na talaga yung kung paano mo ni-nourish yung Yes, katawan that's mo. right. Ang problema, kung aabot ka ng matanda, hindi ka aabot eh. Totoo yan, totoo yan. Hindi ka tatanda, bata ka lang, bata Yeah. kang mamamatay dahil nagkasakit. Ganyan ang kadalasang nangyayari ngayon. Oo. Totoo yan, sir. Yung Minsan may last week may nabalitaan ako, 35, hinay blood. Oo. 20 years old, namatay dahil Oo. sa high blood. Totoo yan, totoo yan. Yung kapitbahay ng kami. pinsan namin, yung kinikwento niya, yung bata daw na walang ibang kinakain kundi canned goods and hotdog. Yun lang. Ito totoo to. Shout out sa kapitbahay kanyo nila. lahat. Ayan. 5 years old, may sakit na siya na cancer. Nagka-cancer yung bata. Kaya yung pinsan ko, tuwang-tuwa siya sa bahay nung sabi niya, ate, grabe ka healthy kayo dito. Tama ito kasi yung Aroy. kapitbahay namin nagka-cancer at 5 years Oh. old. Ay, Dahil pambihira. pinapakain umaga, tanghali, gabi, puro dilata at Delata. puro hotdog. Oo, Yun yun kasi ang lang. madaling i-prepare at yun din yung masarap pag sanay ka na dyan. Yeah, totoo Kasi yan. nakakapagod talaga mag-prepare ng healthy food, sa totoo lang. Sa totoo lang. At saka mas mahal ngayon. Ay, oo. Ay, grabe. Yung mga nanay, di ba? Yung mga Sibuyas. tops. Ay, sibuyas. Oh. Medyo nagmura-mura na. Pero nung dati umabot na 600. Oo. At saka yung mga kamote tops, yung mga
ano to, yung mga gulay-gulay yung na... mga talbos. Oo, mga talbos, pambira. 10 piso na, dati 5 piso lang, napagdadalwa ko pang luto yan. Correct. Oo. Ay, pambira. Pero kailangan natin yan, kaysa bumili tayo ng gamot at ma-hospitalize tayo. That's right. Tsaka magtanim po tayo ng malunggay. I think malunggay is very endemic in the Philippines na kailangan talaga siya ng katawan ng mga Pilipino. Exact. Kasi kung merong barley sa ibang bansa, may malunggay ang Pilipinas. That's right. At saka madali lang buhayin ng malunggay. Kahit sa paso lang sa concert. Meron kami niyan, nakatusok lang. Oo, tutusok mo lang kahit hindi ka green thumb. Totoo yan, kahit di ka ganong ka marunong talaga sa pagdaan. Ganun. Pero, basta may lupa yan Basta may lupa, tapos naaarawan. Gusto niya naaarawan. Ay, mayroon niya nagmalunggay, tapos ginawang halaman sa loob ng bahay. Kasi nagulat po kami, may tinapon na malunggay dun sa pader ng bahay. Tumubo yung malunggay. Kahit na tinapon lang siya kasi nadikit sa lupa, syempre. Galingan ng Panginoon talaga dyan sa mga ano na yan. Tapos di ba na-discuss kanina ang diabetes? Yeah. Ang palaya ang yan. pinaka-the-best. Nako, ayan ang mga pinag-usapan nating gulay. Nawawala yung mga young people. Nung nagluto bahagi ng yan ang tinatawag nating healthy cultivation. And elimination. Totoo yan. Matuto tayong kumain ng tama. Dapat malusog yung pangangatawan natin. Paano pagdating ng ating mga hobby sa bahay? Lantutay na tayo. Kaya masigla lagi tayo. Kaya nakadepende yung kasiglahan natin kung paano natin ninonorish yung ating physical body. At, eto naman, mapunta naman tayo sa spiritual. Paano naman natin may no-nourish yung ating spiritual na pangangailangan? Kailangan natin talaga ng wisdom. Wisdom from the Word of God. Amen. Na yan yung maia-apply natin talaga sa, sabi nga, meron akong nabasang isang principle na galing sa isang manunulat. Sabi niya, the ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at the times of challenge and controversy. Diyan nakikita na. Tapos meron pa akong isang narinig na isang example regarding kung paano natin paano lalabas yung totoong tayo. Di ba? Ito rin, relate much din ako dito. Di ba sa prutas, yung pag gumagawa tayo ng puree, lalo na ito, napapanood, mangga. Paano natin mailalabas yung tunay na sarap ng mangga? Kukuhanin natin talaga, squeeze natin yung manggang yan. Di ba? At doon lalabas yung totoong sarap. Katulad din sa atin, kapag na-squeeze yung buhay natin, andun yung challenge, andun yung mga pagsubok sa atin, mga temptation, doon natin maipapakita, doon makikita yung tunay na tayo. Yes. Kaya ba nating mag-resist ng temper natin? Oo, yung mga human temperaments natin, paano natin maire-release yan in times na andoon na talaga yung pressured ka. Yes. Yun yung sinasabi ni Pastor na last Tuesday. Diyan lalabas talaga kapag tayo may stress, pressured tayo, diyan lalabas yung tunay na tayo. At kapag meron tayong na-invest na maayos, eto nga, lalabas yung sinabing whatsoever things are true, whatsoever things are honest. Amen. Diyan lalabas kung paano natin kinukultivate yung ating inward na needs. Correct. Yeah. I-shout out ko lang yung mga comment. Marami daw gulay sa Bicol. Baka naman. Ma'am Lima, Panagan. Libre ang gulay sa Bicol. Yeah. Amen. At si Ma'am mamasahe lang kayo ng Hindi, baka umuwi siya dito. Ayun. Si Ma'am Jenny, sabi niya, maraming tanim ng malunggay sa Ascom, kaya buhay kami. Wow. Ito maganda, ma'am. Ito magandang sagot doon. So, may isang comment. Sige, basahin niyo, ma'am. May magandang comment si Ma'am Genesis sa sagutin ko. Sige po. Sige lang, ma'am. Baka meron pa kayo shoutout dyan. Sige po. Sabi ni Ranidel, dala ka po na Ma'am Lima pag uwi nyo dito ni Ma'am... ayun. Medyo sobrahan mo lang sa 5. Sige po, anong comment mo, Sir Jam? Okay na tayo, ma'am. Sige. Binabati ko lang yung hipag ko si Beth na nasa Canada watching right now. Amen. Cultivation ng ating, kasi naoperahan siya, kailangan nating maggulay. Yun. Ayan, amen. At sa napakaganda po ng replay ng ating pong recap na binanggit po nila Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli. And gusto ko lang sagutin yung comment ni Ma'am Genesis. Opo. Sabi niya, may naugong po.
Nas malungkot siya dahil sa naugong. Kasi Ma'am Genesis, kasama na po natin ngayon si Pastor Hill. Pastor Hill, magandang tanghali po sa inyo. Medyo nagreklamo ata nagreklamo yata si Ma'am Genesis sa ugong ng... Ma'am Genesis, ito na po yung naugong. Meron pa po kayong gusto i-comment? Ikaw talaga, Pastor, palibasay, nandyan si Sir Ryan ngayon. Ay! Matinik talaga. Kaya may ugong. Kaya may ugong. Kaya may ugong kasi nandiyan si Ryan. Nila pala yung Ryan, ugong. salamat sa pasalubong, ha? Ayan. Yan, salamat. Thank you, Sir Ryan. Amen. Magandang tanghali sa inyo lahat, mga kapatid. Sa lahat po ng ating tagapag-subaybay at sa lahat ng mga kapatiran na ngayon ay naka-tune in. No? At, sabi ko nga, ang church ay kakaiba sa iba, ano pa pang mga institution. Kasi dito sa programa natin, alam na maraming tao na importante ito at kailangan nila ito. Pero ang problema ay hindi nila makuha na sila ay mag-tune in talaga ng maayos, no? Or abangan talaga yung programa. See? So alam naman natin na importante ito. Kailangan ito ng mag-asawa, kailangan ito ng pamilya, kailangan ito ng mag-asawa, kailangan ito ng ama't ina, ama't ama, kailangan ng mga relationship. Any person na concerned sa kanilang relationship ay napakahalaga ng programang ito sapagkat ito ay fruitful and profitable, no, sa mga may relationship. No? At maganda yung usapin natin na ito, cultivation and elimination. No? And yan ang huwag natin kakalimutan lagi. At we always, ang kagandahan sa cultivation, we always deal with the root. Di ba? Amen. Doon lagi tayo nagdi-deal sa root. At pag nakuha natin yung root, na-cultivate natin yung root, sigurado meron tayong fruit. Yeah. You know? Pero pagka hindi natin naabot yung root, mga kapatid, limitado ang ating inaasahang fruit. Kaya mahalaga. Pero alam mo, sa cultivation, dapat nating ilagay sa ating isipan na una, ito ay intention. Walang cultivation na hindi intention. Okay? Yeah, that's right. So tandaan nyo yan. Mga words na yan na involves cultivation. Nung sinabi ko noong nakaraang Friday, ano yung importanteng word na involved sa cultivation? Elimination. Elimination. If you can remember. Ngayon, mga kapatid, ay intention. That's right. Okay? Alam mo, maging si Solomon naniniwala dyan, mga kapatid. Meron kayong mga talata na paborito nyo sa Biblia. If you can remember. Okay? Sa Proverbs chapter 3. Okay? Man. Sa Proverbs chapter 3, verse number 1, eto sinasabi ni Solomon, "My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments." So, ano yung mo rito? Ano yung obligation mo rito? Okay? Yan pa, isang word. Okay? Intention, obligation. Sapagkat wala namang obligation na hindi intention at walang intention na hindi ka mau-oblige o walang obligation. That's right. Okay? So, yung mga words na dapat tandaan natin, paano matandaan natin yung mensahe? Okay? Ano yon? Sabi dyan, keep. Alright? So, dito sa verse number 1, yung word na keep is very important. Okay? Ang sabi ni Solomon, forget not my law, but instead of forgetting it, keep it. Okay? Nakuha nyo, huwag nyo kakalimutan. Sa halip na kalimutan, itago. Yeah. Ingatan. Amen. Okay? Alright? Instead of forgetting it, keep it. Alright? Back it. Here is the fruit. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Alright? Yan yung fruit. If you take the root, if you keep the root, okay,
if you keep the root, then you will have the fruit. Ano po yung ano yung fruit dito? Length of days and what? Long life and what? Peace. Peace. All right? So tandaan niyo mga bagay na yan kasi importante yan mga kapatid. Okay? Kasi ang hanap ng tao ay peace. Hindi mo hanap talaga long life. Yeah. That's right. That's true. Anong kwenta? That's true. Anong kwenta ng long life kung wala namang peace? Di ba? Kaya nga may nagpapakamatay eh. Di ba? Kaya nga gustong tapusin na yung buhay niya kasi ayaw niya na mahabang buhay. Pero pag meron kang peace, ay talagang grabe. Yan talaga ang anuin mo. Pero yan talaga ang hanapin mo. Hinahanap mo. Pero makikita niyo, saan natin makukuha yan? If you will not forget the law and what? Keep it. Instead of forgetting it, keep it. So that is how to keep. Okay? Now, nung sinabi ng Panginoon kay Adan, na ang sabi niya, nilagay si Adan doon sa Garden of Eden. Ano yung word na ginamit niya rin doon? Keep. Yeah. Diba? You have to keep. That's right. So, it's not literally na itatago mo o iingatan mo. But you have to not just maintain the beauty of it, but cultivate it. You see? Yeah, that's right. Yan ang ibig sabihin doon. You have to make it productive. Okay? Yan ang sabi ng Diyos kay Adan nung nilagay si Adan doon sa Garden of Eden. You see? Now, akalain mo, nilagay kung pag-aaralan mong mabuti ang buhay ng tao, napakaganda eh. Kasi from the very beginning, nilagay ang tao sa magandang sitwasyon. That's the pattern. Yeah. Walang tao, mga kapatid, na nilagay ng Diyos sa hindi magandang sitwasyon. Yeah. That's right. Amen. Tingnan mo na lang. For example, sabi ng iba, well, ako, pastor, kakaiba. Iba ang buhay ko sa buhay ninyo eh. Pero the fact na nandiyan ka sa church, maganda na ang sitwasyon mo. Yeah, yun. So, ang problema na lamang is, just keep it. That's the word. Okay? Right. Now, so makikita nyo, so in keeping, you have two words that are very important. What's the first one? Intention. What is the second one? Obligation. Yeah. Okay? Amen. So meron kang obligasyon. You have to keep it. At pagka meron kang obligasyon, ay kinakailangan intentionally gagawin mo yung obligasyon. Okay? Now, ano yung gagawin mo? Ano yung obligasyon mo? In other words, lalagay mo talaga dyan, pag-aaralan mo talaga ng mabuti, ano ang gagawin mo, kailan mo gagawin, ano ang mga bagay, step by step, precept upon precept, line upon line. Yan ang tinuturo sa Deuteronomy. You see? So makikita nyo, napakaganda ng programa ng Diyos. You want long length of days, long life, na mayroong peace, o gusto mo lang na long life na walang peace? So, That's right. alam nyo, ang isang, it's napansin nyo mga kapatid, it's already given na pagka namuhay ka ng peaceful life, mahaba yun. Amen. That's true. Yung mga namumuhay na mga payapa, may kapayapaan sa isip, may kapayapaan sa puso, walang galit, walang envy, yan lang naman dalawang yan eh. Yeah. Angry and envy are Siamese twin. Yeah. Twin yan. Hindi That's right. nag-iwala yung dalawang yan. That's Pag right. meron kang envy, may angry ka. At That's bagamat hindi naman lahat ng angry may envy, pero pag may envy ka, may angry ka. That's May right. anger. Okay? Now, so makikita natin dito mga kapatid, nagsabi ni Solomon, length of days and long life and peace shall they add to thee. Okay? Now, mayroon pa siyang sinabi, di ba? Sa verse number 5, yung paborito ng mga marami. Okay? Trust in the Lord with all thine heart. Yeah. And what? Lean. Lean not into thine own understanding. Okay? Sinabi ni Solomon kung ano ang positive, ano yung negative. So, sinabi ni Solomon, ano yung gagawin mo
at sinabi ni Solomon ang hindi mo gagawin. Napaka-elementary ang approach ni Solomon. Yeah. Amen. Oh, bakit? Sabi ni Solomon, trust in the Lord with all thine heart. Yan ang iyong gagawin. Ano yung hindi mo gagawin? Lean not unto thine own understanding. That's right. And then what? In all thy ways, acknowledge who? Him. God. Okay? Right. And He shall what? Direct. Direct your path. You see? So yun na yung mga bagay, mga kapatid, na sinasabi ko, na ito yung bahagi ng atin pong cultivation. Yeah. Okay? Dito sa binasa natin, merong elimination. Okay? For example, trust in the Lord. Cultivation yan. You have to cultivate. Lean not. That is the elimination. Okay? So, doon sa trust, mga kapatid, nandoon yung obligation. You must trust the way of the Lord. Kung hindi mo man yan alam, kung hindi nyo man yan naiintindihan, continue to trust. Keep on trusting. That's right. That's okay? Now, so merong obligation. Pinapakita ko lamang sa inyo ang kahalagahan ng obligation, na ang obligation ay intention. Pag sinabi ng Panginoon, all right, trust, you better trust. Okay? Amen. Ano ang opposite? When you do not trust, you will lean into your own understanding. Tapos na. And the most dangerous part of your life is when you trust yourself rather than trusting God. Grabe yan. Kapag hindi ka nagtiwala sa Diyos, magtitiwala ka sa sarili mo. At pag nagtiwala ka sa sarili mo, very dangerous yan. Okay? Bakit? Sabi ng Biblia, sa verse number 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Okay? Who will direct your path? Who will direct your way? God. Okay? But if you don't trust God, who will direct your way? Man. Wala. Man. Oh, ikaw. That's right. Okay? So nasaan ang kapahamakan? Nasa pag-direct ng Diyos o nasa pag-direct mo? Yeah. That's right. So yun na nga yung sinasabi ko ng mga nakaraan, mga kapatid. Ang problema natin, hindi na nga tayo nagbabasa ng Bible. Pagdating pa sa church, nakapakinig tayo ng mensahe, hindi pa natin pakikinggan at susundin. Yun. Amen. The worst yun, mga kapatid. The worst. Okay? So, nakakalungkot man, pero yan ang karamihan na nangyayari ngayon. Okay? Na karamihan nangyayari. Na kapag ka ang tao, kapag ka ang Kristiyano na, ay nagkaroon na ng, naging busy na, you know, hindi na. Kasi kaya sabi ko, intentional. So you have to do it. Hindi pwede. Hindi mo magugustuhan pag hindi mo ginawa eh. Ano mang ginagawa natin na pinagagawa ng Panginoon sa buhay natin, na hindi natin kasama ang Panginoon, hindi mo magugustuhan. Amen. I'm telling you. Hindi mo magugustuhan. Kaya nga intentional. Right. You see, kanina, for example, pinag-uusapan natin, okay, pagsalita kayong dalawang co-host na babae. Okay? Now, di ba, yung bago kayo pumunta dyan, lahat ng itsura niyong maganda ngayon, yan ay pinagsikapan ninyo. Yeah. Amen. Totoo yan, sir. Di ba? Mahirap. Yung magkilay, mahirap. Yung mag-makeup, mahirap. Yung mag-lipstick, mahirap. Kahit nasanay kayo dyan, you have to spend time. Yes. Amen. Spend time for that. Yung nga lang iba talaga mahaba-haba ang oras. Pero, Mahirap na cultivation. Pero, Parang alam mo, sinabi ganun pastor pa na rin. mahirap na lupa. yeah. Totoo yan. You see, alam nyo ang problema noong araw, there's a passage in the Old Testament na nagsasabing,
till the ground. Follow the Yeah. ground. I-till mo yung follow ground. Yung ibig sabihin, matagal na pinabayaan. Hindi mo pwedeng pabayaan ang isang ground kasi kung ano-ano lang ang tutubo dyan. Amen. Do you understand? Kapag ka ang ground ay matagal mong hindi tinultivate, okay? Pinabayaan mo yung ground. Mapapansin mo kung ano-ano lang ang tutubo dyan. Yeah, May that's tutubo right. dyan na hindi mo naman mapapakinabangan. May tutubo dyan na merong tinik. Merong tutubo dyan na magiging problema mo balang araw. Hindi mo kailangan eh. Kasi yaan mga kapatid ang resulta ng pinabayaang ground. Kaya napakahalaga na mabigyan natin ng pansin yung ating ground, yung sarili natin. So sarili ninyo, physically, you have to spend time. Yes. You see, spend time. Pag maliligo ka, hindi lang basta babasa at sasabunin. Hindi ganon. Kinakailangan kukuskusin mo talaga ng towel. You see? At kung hindi mo yan gaganunin, kaligo ka na, mabaho pa rin yung katawan mo. Alam niyo ba na may mga taong ganyan? That's right. Yes, Naliligo naman sir. sa araw-araw, pero mabaho ang katawan. Kaya, totoo yan. Now, hindi sa ginagamit niya sabon, kundi yung mga sabon na ipon na dyan sa katawan niya. Oh, na nabubulok din naman ang sabon eh. Kahit mabango ang sabon, nabubulok din yan. At minsan, napapansin niyo ba, na kapag ang sabon hindi maayos, mga kapatid, hindi mo nagamit ng mabuti, yung mismong sabon ang magbibigay sa iyo ng libag. Yeah, that's Right. true. Maraming tinakakalam So- yan, Pastor. Got to be careful with that. Now, what I'm trying to tell you right now is may obligasyon tayo na i-cultivate natin ang ating sarili. Man. Katulad ng pinasa ko sa inyo. Gusto niyo ng peaceful life? Okay? All right. Sabi ni Solomon, keep God's commandment. Okay? In other words, pag bulay-bulayan natin, pag-isip-isipan natin, at yan ang ilalagay natin sa ating isipan. Now, matatandaan mo mga kapatid, sa Sunday, huwag niyong imimiss yan. Huwag sa Amen. Wednesday, sa Sunday, may mensahe ko patungkol dyan mga kapatid. So, mapapansin nyo na pagka hindi natin kinip na katulad ng ginawa ni Adan doon sa Garden of Eden, ang ganda ng Garden of Eden. So just imagine, pag hindi mo nabantayan, pag hindi mo na-keep yun, masasayang yung kagandahan. So you have to spend time talaga. Kaya makikita niyo mga kapatid, napakaganda naman si Adan doon sa punto na yun. Diba? Ang ganda na nangyari doon. Man. Kasi pinagtrabaho talaga, trinabahuhan talaga ni Adan. So, both physical and spiritual, you have to work on it. Okay? Now, so makikita nyo, maging sa Psalm kay David, Psalm 1:1, sino ang blessed? Okay. Walk Kung makikita not. nyo yan, napakaganda mga kapatid. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, Man. nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Okay? So, eto nga lang, nauna lamang kay David yung mga negative. Pero, makikita nyo, ipinapakita niya na ang delight, ang kasiyahan ng isang pinagpala na tao. Ang kanyang kasiyahan ay nasa salita ng Diyos. You see? So, parehas din kay Solomon. Iisa lang ang sinasabi nila mga kapatid. You go to the book of Proverbs and you have the same thing there. May resulta. Maganda yung result. Okay? Now, so makikita natin mga kapatid na ang key sa araw na ito, para mabigyan natin ng pansin yung cultivation, tandaan natin, meron tayong obligation. Yeah, that's it. So kung meron kang obligation, lahat ng ginagawa mo para ma-cultivate ang iyong sarili
kinakailangan kinakailangan intentional. Yeah. Okay? Intentional. That's it. Walang kagandahan na aksidenteng naging maganda. Yun. Likas papaya. Nakakita kayo nung nakakita kayo nung una, mukhang ako alam mo, I don't know, ito'y biyaya ng Diyos sa akin. May mga nakikita akong lalaki, may mga nakikita akong babae, na alam ko may mga nakatagong kagandahan niya. Yeah. You see, now hindi nga lang siya marunong mag-develop. Yun. Kaya Tama po yan. Panginoon, sa wisdom ko, na itong babaeng ito, o itong lalaking ito, meron itong tinatago. So ang gagawin ko ngayon, i-develop ko ngayon yung tao na yon. Kaya makikita niyo mga kapatid, maaari nung una ay hindi siya pinapansin. Pero nung lumabas na yung kagandahan niya, lumabas na yung mga inggitero-inggitera. You see? So nakakainggita na. Bakit? Na-develop na. Yeah. You see? Na-develop na-cultivate na yung sarili niya. That's right. And then, yan ang wisdom na binibigay sa akin ng Panginoon. Tinuturo ko sa inyo, sa church, na ganito ang dapat yung gawin. Okay? Now, minsan hindi natin pinapansin, pero pagka nakita natin yung tao na na-cultivate niya na yung kanyang sarili, ay naiinggit na tayo. Kasi parang hindi na tayo makapaniwala na ganyan pala siya. Tapos sasabihin natin bandang huli, ang yabang na nito, kumo, ganyan. Kasi, pero ang totoo nun mga kapatid, noong una hindi niya pinapansin yun. Oh. So bakit pinapansin na ngayon? Kasi meron nang na-cultivate. You see? Amen. So you understand that? So, ang ibig ko sabihin mga kapatid, walang maganda at naging gwapo na bigla-bigla na lamang. That's so right. you have to keep it. That's the law. That's the process. Okay? Ano yun? Keep it. Keep it. If you will not keep it, in other words, keep. Kunin mo yung salitang cultivate, ilagay mo sa keep. Cultivate. That's how. That's how instructed God. That's how instructed God. Si Adan, okay? Kanya pong binigyan ng instruction niya. Yeah. All right, keep it. You have to keep the Garden of Eden. Yeah. Kasi maganda yan, binigay ko sa iyo, napakaganda yan. Ngayon, kinakailangan i-keep mo yan. Hindi yung pababayaan mo na lamang yan na total maganda. Hindi lamang yung sasaway siya ng mga ibon doon o sasaway. No, you have to cultivate it. Yeah. At to cultivate, you have to work on it. That's it. Trabahuhin mo talaga. Yeah, dress it and keep it. You have to work on it. Amen. Tatrabahuin mo yan. Hindi po pwedeng hindi mo tatrabahuin. Pero yan ang ayaw ng napakarami ngayon. Yung alin? Yung trabahuin. That's Yan right. ang ayaw ng marami ngayon. Ayaw mabago. Yung trabahuin. Yeah. Kasi, pagka tatrabahuin na, tamad na ang tao. Yeah. Tamad na. See? So kaya nga kinakailangan bigyan talaga ng pansin. Kinakailangan trabahuin. Both physical and spiritual. Pagdating sa spiritual, pagka patamad-tamad ka magbasa ng salita ng Diyos, tapos ka. Bakit? Ang sabi ng Biblia, growing is in the knowledge. Amen. Hindi ka mag-grow kung wala kang knowledge. Yun. Hindi lalago ang iyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo kung wala kang knowledge ng Panginoong Hesukristo. Amen. Dapat magkaroon ka ng kaalaman. At para magkaroon ng pagkaalam, you have to read your Bible. You have to listen to the Word of God, to the preaching of the Word of God. You see, yung mga bagay na yan, importante kapatid. Tignan mo, yung mga pupunta, hindi naman sa pag-ano, mga kapatid, I hope you will agree with me. Okay? Tandaan mo yung mga hindi lumalago dyan sa simbahan, yan yung patamad-tamad umattend ng services. Yeah. Ay kung sa pakikinig nga lang, tinatamad na kayo, paano pa sa Yeah. pagbabasa? That's right.
So sa ganitong programa, ilan tayo ngayon? 108 lang ang record sa akin. 108 po. Okay. Kanina 114 po eh. Kanina nag-114. See? So ganun lang. Ganun lang. Yun lang. Patamad-tamad tayo sa pakikinig. Pero gusto nating magkaroon ng mababait na miyembro ng pamilya natin. Yeah. Gusto natin magkaroon ng magandang relationship sa mga asawa natin. Gusto natin lahat yan. Okay? Pero ano ang problema? Patamad-tamad naman tayo sa instruction kung paano mangyayari ito. Yeah. Amen. Okay? So nakikita nyo ang programa, ang problema mga kapatid, tamad. So, cultivation is the number one na kailangan ng tao. Because cultivation, kapatid, ay makikita nyo na ito ay magbubunga ng motivation. Hindi ba mga kapatid, pag na-cultivate mo yung personal mo, you're not cultivating others' life. You're cultivating your own life. At pag na-cultivate mo yung sarili mong buhay, you will become the good motivation ng iyong asawa, ng iyong mga anak, ng iyong mga magulang, o ng iyong mga kaibigan. You see? So, pag yan matindi, magbubunga ng motivation yan. O, tingnan mo mga kapatid. Ano no ha? Marami akong naririnig sa akin. Nakikita nila, kagabi lang, nandiyan kami. Kasama ko sila, Brother Noel, si Brother Rudy, yan. Ipinakita ko sa kanila yung exercise ko nung nandoon ako sa Ramos. Okay? Pinakita ko sa kanila yung video. Ay tinamotivate. Sabi nga ni Rudy, pambira sir, 70, kahit mag-70 ka, wala pang pagbabago yan. You see? Sa araw-araw mong ginagawa yun, palagi mong ginagawa yan. So nakikita nyo, sila namumotivate, sila nagaganunan sila kagabi. Si Sam, sinasabihan yung isa, ikaw, anong gagawin mo na ngayon? Ganon. So, nagaganunan sila, namumotivate ko sila na huwag nilang pababayaan. May muscle din sila. In other words, magkaka-bicep din sila, magkaka-tricep din sila, magkakadibdib din sila, mapupurma ang kanilang pagkalalaki kung gagawin nila yung ginagawa ko. So, kaya nung nakita nila yung exercise ko mga kapatid, na-motivate sila. Nakita nila, yung laki ng tiyan mo, malilipat yan sa dibdib. See? So, lahat ng mga bagay na yan, kayo, for example, Cynthia, Maneli, baka hindi nyo alam, sa tuwing Martes, nakikita kayo dyan sa programa na yan. Amen. Nakabihis kayo, magandang aura, aura ninyo, hindi nyo alam, may namumotivate kayong ibang mothers. Amen. 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 Na pwede pala ako mag-itsurang parang hindi rin mothers, bagamat mother na ako. Di ba? Kasi makikita mo, si Ma'am Cynthia, Ma'am Marnele, kita mo ang mga itsura nila. See? Mahirap hanapin sa buong mundo. So you understand? So, yung mga bagay na hindi nyo alam, nakaka-motivate. Minsan may mga asawa nga lang na lalaki na hindi honest. Kaya minsan hindi kayo nasasabihan, bakit ang ganda-ganda mo na ngayon? Yeah, totoo yan. That's right. Pero ang totoo niyan, napapansin nyo ba, napapauwi sila ng maaga at panay na parang gusto na lagi sa bahay. Amen. See? So, may motivation kayo. Yeah. I promise you, hindi po pwedeng hindi magkaroon ng fruit if you are always cultivating the root. Yeah. That's right. Meron at meron. Just keep going. Tuloy-tuloy nyo lang yung pag-lipstick nyo pagkagising nyo. Tuloy-tuloy nyo lang yung pagkagising, magsuklay. Okay? Pagkagising magsuklay, medyo i-arrange lang mabuti yung kilay, hilutin ng konti yung kilay. Para hindi naman nakatayo na naapektuhan na ipit ng unan. Okay? Alright. So pagkagising mo, ilang minuto lang, iba na kaagad ang itsura mo. Samantalang kita ka ng asawa mo, kani-kanina lang, nakanganga ka. Kani-kanina lang. So you understand that? Kapatid,
Yang sinasabi ko ngayon, gustong-gusto lahat yan mangyari ng marami. Pero hindi lamang nila alam. Kaya yung kayong dalawa, nakikita kayo dyan lagi, inspirasyon kayo at motivation kayo sa buhay nila. Hindi lang na, maging ang mga asawa nyo, hindi lang sila honest. Eto, sabihin ko sa inyo, pag si Noel at saka si Julian, hindi nagsasabi sa inyong gumaganda kayo, hindi sila honest. Honest naman. Have to say that. Oh, sabihin nyo na sa akin pag sinabi na sa inyo yan. Nagsasabi naman palagi, Pastor, pag nagpapadala ko ng picture. See, so, just keep going. Just Amen. continue. Because this is a biblical pattern, kapatid. Hindi ito worldly pattern. Biblical pattern ito. That's right. Hindi ito sinabi ng mundo. Sinabi ito primarily ng Diyos. Wala pa ang mundo. Si Adan pa lang ang tao, kapatid. Wala pa si Belo. Wala pang Doktor Belo. O wala pa. Wala pang Dr. Belo eh. Wala pa. Wala pang ganyan. Pero makikita nyo, si Adan, sinabihan ng Panginoon, keep. Di ba? So, prinsipyo ito ng Biblia, hindi ito prinsipyo ng mundo. Kaya pagka sinunod natin ang salita ng Diyos, may bunga tayo. But you have to remember that this is the fruit of your labor. You have to work on it. Amen. You see, you have to work on it. Yan ang tatandaan nyo ngayon. Obligation and intention. Okay? Walang nagkaganyang itsura nyo ngayon na aksidente. Alam nyo kung saan nyo patatamain yung pula. Yeah. Alam nyo kung alin dito ang paiitimin. Di ba? Yeah. Alin ang paiitimin. Ay, pambira, I'm telling you. See? So, everything is intentional. Okay? Sapagkat mayroon kayong obligation na dapat nyong gagawin yan. Amen. At kung gagawin yan, you have to do it, work on it. Sapagkat walang aksidenteng kagandahan. Okay? Alright. Diyan muna tayo mga kapatid. Cultivate the truth at the root so you will have the fruit. Amen. Okay? Amen. Lahat na sinabi, trust in the Lord with all thine heart, then that's the positive. And lean not. That is the thing that you should not do. See, the first thing, this is what you should do, and this is the thing that you should not do. Alright? So, sana, tutuloy-tuloy po natin yan mga kapatid. Sana meron po kayong napulot ngayon. At meron akong natulungan. No? Natulungan sa tanghali pong ito. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ril. Maganda po yun. Para sa mga nasa nagma-My Day po dyan, ano po, ano nyo na po yan, ilagay nyo na po yan. Cultivate the fruit. Yan ang maganda. And enjoy the fruit. Yan ang maganda sinabi ng ating mahal na pastor. Cultivate the root. Enjoy the fruit. Yun, ang napakaganda po niyan. Talaga namang hindi pwede na hindi nyo palagpasin ang araw na hindi po ninyo yan mailagay sa inyong. Yan yung mga sinasabi natin na yan yung mga sinasabi natin na dapat na maipahayag publicly. Yan ang maganda mga pinopost po ninyo. Kaysa mag-post po kayo ng mga reaction videos tapos kung ano-ano pa yung background doon. So, wag nyo na pagkakasaya ng oras yan. Ito ang ilagay nyo po, yung mga natututunan natin. Tsaka napakaganda nung sinabi niyo po, Pastor Hill kanina. Yung intentional. Your obligation should be done intentional. Actually, partner talaga to eh. Hindi pwedeng sabihin mo na obligado ka, tapos at the same time, hindi mo gagawin yun intentional. There's no obligation that is done accidentally. You see, you have to, kaya nga sa word na obligation. Yes po, Pastor. Alam mo, maganda yun sabi nga ni Leslie rito eh. Di lang yung asawa ang nakapansin, pati mga anak niya napansin siya. Yeah, totoo po yan. Meron din sinabi, awan ko sino nagsabi yun na inanuan mo, Bernelli, na sinabi niya na kung kailan pa naging married, saka pa naging mas maganda. Yun! Mo, parang kailan. Totoo yun at dapat lang. Yeah. Kasi,
kumbaga sa ano, nakafocus ka na kung sino papagandahan mo eh. Yun. Yes, amen. Meron ako nga, kailan lang ang pinag-usapan namin po yan dito eh. Meron akong kausap niyan last time eh. Dapat kung kailan ka, sa lalaki ko sinabi yan eh, kung kailan ka nagkaroon ng asawa, doon ka nagiging mas matipuno. Yes. Yeah. Yan, may pinagkamakailan lang napag-usapan po namin yan kahit sa babae. Oo. Kasi may katulong ka na eh. May katulong ka na magmo-motivate sa'yo sa bagay na yun. Yan. Kaya... dapat naman bigyan ng pansin din ng mga kabataan ngayon, matuto na silang maligo. Yan. You know? Baka mamaya magantay pa sila mag-asawa bago maligo. Saka dapat properly na ang pagligo. Kasi, so makikita mo dyan, kung alin pa yung mga nakatago, yan pa yung libagin. Yeah, totoo yan. Yun na nangingitim. Libagin yung kilikili, libagin yung liig, libagin yung singit. Lahat ng mga... Oo, yung pawisin pa na. Kumuha po ng patola, yun po yung pang ano. Pangkuskus. Oo, pang scrub. Yung Tuyo iba ng dyan, patola. yung iba dyan, kala mo naliligo na suka kasi maasim mga amoy. Aroy. Hindi, sir, nagpapaputi yun. Suka. Mag-ingat ka din kayo dyan sa pagpapaputi-puti na yan kasi marami nagpapaputi, mga kapatid, hindi naman parehas ang puti. Yeah, mukha lang. Ang puti niya hanggang mukha lang, tapos ang liig medyo iba na ang kulay. So parang yung mukha niya, hindi pag-aari ng liig. Parang pinatong lang yung ulo. parang may nakita yung Hindi mo talagang marami ka makikitang ganyan. Lalo na sa mga young people, kaya yung mga young people, lagi ko sinisita sa ganyan eh. Nakatuon kayo sa mukha, hindi nakatuon hindi nakatuon sa buo, sa buong katawan, sa isa lang ang talagang pinapuputian. Pero napakaganda po talaga nun. Yung gusto ko yun. Strong motivation for this day. Yung sinabi ni Pastor na yung sinabi ni Pastor na wisdom, kailangan natin yan eh. Yeah, yung obligation at saka intentional. Yan. Yan ang napaka magandang tandaan po natin mga kapatid, lalo sa mga mothers. You have to do it intentionally. Yeah. Di po ba? Baka may gusto kayo Walang aksidente. Walang aksidente kagandahan. Oo. Encouraging words, ma'am. Opo, life is a choice. Hindi ito basta-basta naman lang sumusulpot sa atin. Pinagpaplanuhan at meron tayong karunungan. It takes knowledge para magkaroon tayo ng wisdom. At yun naman ang sinabi sa Proverbs 4:7. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Kailangan nating malaman kung saan natin ilalagay yung ating sarili. Para rin yan nga yung halaman, di ba? Hindi lahat ng halaman tubig yung kailangan lang pala. Kailangan niya rin ng sunlight, kailangan niya rin ng... Meron na sinasabi, kailangan ng calcium, protein. Yung iba dinidiligan pa ng gatas. May mga ganong halaman. Kaya para din sa atin, kailangan tayong matuto talaga saan tayo mag-gain tayo talaga ng wisdom sa Panginoon. Ano yung mga wisdom na kailangan nating i-gain. Let us continue to fear God. Mag-design tayo ng wisdom with all our hearts. Kailangan nating ipag-pray ito and continue to study God's Word. Yeah. Amen. Amen. Ako naman po, yung sinabi ni Pastor na walang kinreate ang Panginoon na hindi maganda. And sabi dun sa keep it, ang understanding ko po dun is panatilihin. Dahil maganda ka na, okay ka na creation, so panatilihin mo ito. And by cultivating yourself, inside and outside. Amen. Ayan. So, nagsisimula yan sa loob eh. Kasi kahit gaano kakapal yung foundation na nilalagay mo, pero yung puso mo, ang kapal naman ng anger at ng hatred, hindi rin lalabas ang kagandahan mo. Magre-reflect. Diba? Magre-reflect pa rin siya. Pero kung lagi kang nakangiti, sa umaga, pagising mo pa lang dahil hindi nagsisinungaling ang salamin, ngumiti ka ng ngumiti para buong araw, you will feel better. At sa iba, maging blessing ka din sa lahat ng namimit mo. Oo, siguro maganda rin pagising mo pa lang, good morning, myself. Good morning, ang ganda-ganda mo. Diba? Totoo yun, ma'am. Self-motivation. So, self-motivation, bago mo i-motivate yung iba, unahin mo muna sarili mo. Sabi nga ni Ma'am Leslie po dito, sa church po talaga ako natutong mag-ayos. Amen. Wow.
Yeah. Wow. Kaya yan yung lagi kong sinasabi sa mga young people or young people naririnig nyo dito na pag-uusapan pa rin natin. May mga asawa na yung topic dito for the adults, but yet pinapapanood ko kayo dito because nakikita nyo na yung tinuturo sa inyo. Na may maririnig nyo mismo dito yan. Kasi sabi nga ni may marinig nyo mabasa nyo yung mga comment dito. Yan ang magsasabi na talagang Christianity is decency. Yeah. Amen. Yeah. Meron pala akong comment about decency po. Yung pinsan ko po na nag-visit recently, nakikita niya, dinala ko siya dito nung Sabado, tuwang-tuwa po siya sa mga bata na nakita niya nagpa-practice. Tapos sabi niya, ate, ganito ang suot dito na lahat naka-insert, yung mga buhok, clean cut. Doon ako first time nakarinig na hindi natin ka-churchmate na first time nakarating na narinig. Ang galing, ang ganda dito sa inyo. So, keep up the good work, mga impression. kabataan. Oo, yung impression niya sobra. At pagising pa ni Jeremiah, nung nagkita siya, Jeremiah, may lakad ka? Bakit maayos na naman yung buhok mo? Yeah. So, dahil nasana yung mga bata na maayos yung buhok, That's maayos ang damit, nakakatuwa po talaga. Kaya, Pastor Will, thank you talaga for setting the standard para sa lahat. Amen. Amen. Yan, sinasabi ko lagi na great is our omniscient, omnipotent, omnipresent God that we worship and serve. Amen. Yan Amen. lagi. Lahat yan ay galing sa Diyos, mga kapatid. Lahat yan ay nireveal sa atin ng Panginoon. Kaya every time na pinag-uusapan natin ganito, lalong-lalo na nabanggit mo na naman si Jeremiah, ay parang alam mo, nagigigil ako lagi sa yung training ng mga kabataan. Yeah, gusto yes, ko sir. sila laging dalhin sa Tarlac eh. Yeah. You know, gusto kong talagang maging lalaki sila. Yeah, totoo yan. Gusto kong ayoko ng kilos na parang kilos ng nanay nila. No? Kilos dapat ng tatay nila. Yun, yan sinasabi ko. Ang ilam niya ay dapat naman talagang ayusin nyo naman. Nagsasakripisyo ako ng ganito para sa anak ninyo, dapat kayo ganun din. Yun! Yun lang si Gumabay. Wala kayong itetrain kay Gumabay. Wala. Sa iyo na lang yun. Sa'yo na lang, sa'yo lang. Kaya makikita mo si Gumabay, kumikembot na rin ngayon. Kaya yun na ituturo niya sa mga apu-apuhan niya dito eh. Kembot eh. Yun. Ako naman nagpapasalamat yan kasi pinagtsatsagaan niya yung mga bata dyan. Kamakailan lamang, tinabihan niya si Dan Hill. Sige, tapusin mo yan. Ganito, ganyan. That's very good. Yeah. So, alam Si niyo, Semyo naman napakaganda ngayon. yung ganyang klaseng gawain, mga kapatid. Amen. Kaya ituloy natin yan. Ako talaga nanggigigil kaya ganun ko ginagawa yung meron tayong lugar na pagdadalhan. Kasi nakita niyo yung programa ng ating church, baka hindi na gaano nare-realize ng church yan. No? Gusto natin na maayos na pamilya. Anong gagawin natin? Meron ba tayong lugar na pagtitraina ng ating pamilya? Kaya ngayon, pinipilit natin na magkaroon tayo. Yan ay yung lugar na dinidevelop natin ngayon sa Ramos. Man. Hindi yung bakasyonan lang. Training ground yun ng pamilya. Amen. That's right. Hindi bata, pamilya. Inuulit ko. Amen. Kasi, Amen. hindi ako magtsatsaga at magpapakapagod doon weekly na nandoon ako. Amen, Kahit na sir. saglitan ko lang. Mayat-maya, tatawag ako kay Rafi. Mayat-maya, kukumustahin ko yung mga tao doon. You say, bakit? Training ground yun for family. Wow. See? Amen. So, lahat. Alam niyo mga kapatid, advice ko ito sa lahat ng mga mag-aasawa, huwag niyong tigilan yung pag-cultivate ng sarili ninyo. Yes. Maglalaki man at magbabae. That's it. No? Huwag niyong tigilan. Pwede pa kayong maging katulad ni Cynthia at saka Marnele. Wow. Yun. Pero sa totoo lang. At ni Leslie pala. Ni Leslie. Leslie. Lahat ng nakikita natin dyan sa programa, makikita nyo. Sabi nga ni Leslie, saan ka makakita ng ganyan? Saan ka makakita ng ganyan na na sasabihan ka ng anak mo na ang ganda mo, mami. Akalain mo yung ganyan. Hindi lang si Lamsel ang nagsasabi sa kanya, kundi pati mga anak niya. So, it is something. Kasi sabi ko nga, mga kapatid, alam mo ang talagang pinanghihinayangan ko na kapag matagal ka na sa simbahan natin, pangit ka pa rin hanggang ngayon. Wow. Yeah. Totoo yan. Walang Paano nabago. nangyari yun? Pag sinabi kong pangit pa rin yung ugali mo, Yun. pangit pa rin yung itsura mo. Loob. Yeah. Ayun. Yeah. Yun. See? So, ganun yan.
Kaya mga kapatid, dapat natin pagbulay-bulayan yan. Magpasalamat tayo na meron tayong church. Amen. Kung saan diniposit ng Diyos ang katotohanan. Yeah. Kaya nga sinabi niya kay Timothy, learn to behave thyself in the house of God. Bakit? Akalain mo kung gaano ka-importante ang church. Mga kapatid, binigay ng Diyos ang kanyang sarili sa church. Acts chapter 28, chapter 20, 28. You see, binigay niya ang kanyang, binuhos niya ang kanyang dugo. Bakit ganoon ka-importante? Kasi doon niya i-deposit ang truth. Amen. Amen. But yung truth na yun, narinig na natin ngayon. Yan yung nagpapaganda sa atin at nagbibigay sa atin ng peace of mind. Amen. See? Ay, mga kapatid, ang dami nating katotohanan na pwedeng matutunan pa. Amen. Kaya, salamat sa Panginoon. Sige lang, alright. Yan. At, Back amen. Kaya, tandaan po natin, ang pinaka-importante sa lahat, we have to cultivate the root. Tandaan po natin, we have to cultivate the root. And we all know, lagi ito tinuturo sa ating mahal na pastor, lahat ay magsisimula sa spiritual. Kaya hindi pwede natin mga kapatid baliwalain ang bagay po na ito. Kaya nga tayo natuto mag-ayos physical sa kadahilan na naayos ng tama yung ating spiritual. Amen. Kaya wag na wag. Basahin mo si Che yung comment ni Marie Chris Malabay, Marciano. Yan. Nandiyan pa siya. Bago-bago lang, ma'am. Bago-bago lang, ma'am. Wala. Ito po, ako na po. Para sabi po dito. Thank you po, Pastor Hill, sa pag-cultivate po sa amin through the Word of God. Dati po, di ko alam paano mag-pair ng mga blouses and skirt. And yung pronunciation po, Bisayang-Bisaya sa church. Talagang dami kaming natutunan. Love you, Pastor Hill. Yan, yung sinabi. Yeah, medyo matagal-tagal na cultivation yan. Amen, amen. At dyan po muna tayo magwawakas. Amen. Yes, sir. Kalain mo ngayon, asawa siya ngayon ng pastor. Yeah, totoo po yan. Amen, amen, amen. At dyan po muna tayo magwawakas mga kapatid. And I believe na tayo po pinagpala sa episode po na ito. Muli na naman tayong nakakita at nakatanggap ng ating pong dapat na matutunan. Lalo sa mga wives and mga mothers out there, I believe that this has been a great blessing for you. And keep on growing and keep on learning. Kita-kita tayo ulit sa mga susunod pang episode na may topic ng Cultivate and Motivate. Meron tayo sa Thursday and meron din po tayo ng Friday para sa mga tatay. Kaya let's not miss the programs of the episodes of the Baptist Lunch program po natin. Make sure na tayo po ay patuloy na sama-samang lalago spiritual. And of course, bago po kami magwakas, nais ko po muling paalalahanan mamaya at 4 p.m. to 6 p.m. ang ating soul-winning revival. And para sa mga workforce ng area and lalo sa mga Bible students, let's not miss this program. At dito tayo mamaya magkakaalaman ng mga talagang soul winner sa area dahil walang sunduan to eh. Yeah. Yeah. Tama-tama pala yun eh. Tama-tama pala eh. Kasi sa Wednesday ay may mga pupuntang ang evangelistic team. Opo, sa Laurel. Pupunta sa pangunguna ni RG. Brother RG. Amen. Alam mo, magaling yan si Brother RG. Magaling yan. Talagang papangunahan niya yung siya na naman ang team leader ng evangelistic team sa Batangas. Yeah. Okay. Talagang they'll be focused on their goal. Yan. Kaya let's continue to pray on that. Let's keep on praying for that evangelistic team. Diyan po sa Laurel, Batangas. They'll be leaving Wednesday at 5 a.m. Kaya panalangin natin. Meron tayo lahat. Madadamay tayo sa refresher course mamaya, sa revival course mamaya. Yeah. Kaya do not miss that. Do not miss ang ating pong soul-winning revival at 4 p.m. to 6 p.m. Alright? Kita-kita po tayo mamaya at patuloy po tayong lalago muli sa ating pong main responsibility as a church, the Great Commission. Muli, maraming salamat, Pastor Hill. Thank you po for being with us, and thank you Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, sa lahat ng mga taga-subaybay po natin, North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide, thank you very much for being with us. And purihin ang Panginoon na patuloy tayong pinagkalooban na maayos sa internet connection and no technical problems dito po sa ating Baptist Lunch Studio. Muli, maraming salamat, and on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory.
Have a blessed Tuesday. See you later. God bless you. We love you. Maligayang araw ng kagitingan sa lahat. Thank you, sir.